tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Hindi ko na napansin ang anak mong umuwi. Nasa call center na ba siya? Oo. Umuwi lamang dito sa bahay para kumain eh. Tipong na gusto na yatang anak mo ang trabaho niya sa call center. Oo nga eh. Nakaupo lang naman siya sa harapan ng computer kaya hindi siya masyadong nahirapan. Ang hirap niyan ay napupuyat siya gabi-gabi. Hindi maganda sa katawan ang laging napupuyat. Kung hindi nga ako nagkakamali baka nagustuhan na ng anak mo ang trabaho niya. Hindi na nga siya naghahanap ng trabaho pagka-graduate niya. Yun na nga Ang sabi noon sa akin pagka-graduate niya maghahanap siya ng trabaho para makaalis na sa call center. Hindi kaya nagustuhan na ng anak mo ang trabaho niya sa call center? Kaya ayaw na niyang maghanap ng ibang trabaho? Ewan ko. Tanungin mo yung anak mo at hindi ako dahil siya ang nagtatrabaho. Pinagtitingin na kami ni Sir ng mga kasamaan ko. Siguro, dahil ako ang kasama niya. Virgie, Sir? mukhang malalim yata ang iniisip mo. Hindi ka makapagsalita. Medyo naaasiwa lamang ho ako, Sir. Dahil pinagtitinginan na ho tayo ng mga kasamahan ko. Kaya mo sila. Dahil lang totoo niya may sasabihin ako sa'yo. Kaya kita niyayang kumain. May sasabihin ho kayo sa akin? Oo. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo nung nag-apply ka pa lang? Ano po yun, Sir? Na pagka-graduate mo dito ka na magtatrabaho sa call center. Ho? At huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka na mapupuyat. Dahil magiging trabaho sa office gagawin mo at hindi ka na kailangan bang pumasok at magpuyat yung gabi. Dahil lang pang-araw ka na. Pang-araw na yung trabaho mo. At tulad ng bilang ng oras mo 8 hours pa din. Ang gaganda lamang niya medyo itataas ang sakot mo. Ho? Talaga, Sir? Oo. Kaya simula sa susunod na linggo sa office ka na papasok. At ako na ang makakasama pa. Oh, Mami, nakabihis kayo. Saan kayo pupunta? May pupuntahan ako. Siya nga pala. Day off mo pala ngayon, ano? Ay, oo, Mami. Bibisitahin ko ang ate mo. Kabuanan niya kasi. At isa sa mga araw to ay manganganak na siya. Ano kayo itsura ng magiging pamangkin ko? Gwapo siyempre, kasi gwapo ang kanyang tatay. Mapalad si ate, no? Gwapo na nga si Bayaw, may kaya pa sa buhay. O anak, wala ka rin lang pasok ngayon. Ano kaya kung dalawa tayong bibisita sa ate mo? Mami naman, ito na nga lang yung nag-iisang araw na pahinga ko sasama niyo pa ako. O sige, kung ayaw mo, magpapasama na lamang ako kay Adela kung ganon. Mami, magpapasama kayo doon ngayon rin lang yung day off na. Tulad ko, pag-continue. Mapapahiya lang kayo kung tatawagan niyo siya para magpasama. Alam mo ang totoo niyan. Kanina ko pa siya tinatawagan at malamang parating na yun. At
Kaya ko sinabing magpapasama ako sa iyo para may pagkakataong makapag-usap kayong dalawa. Mami, araw-araw ho kami magkasama niya dahil lang sa trabaho. Ano ba kayo? Eh bakit? Nagkakausap ba kayo sa trabaho? Hindi ba? Siyempre hindi. Dahil abala siya sa ano pa ng computer. Ako naman abala. Nagsusupervise. Kaya nga, heto na yung pagkakataong makapag-usap kayo. Nang hindi trabaho lagi ang ginagawa niyong dalawa. Abay, tumatanda na kayong dalawa. Pero wala pa rin nangyayari hanggang ngayon. Day off mo yata ngayon, pare. Oo. Hindi ka na kasi nagpupunta sa bahay tuwing day off ko. Kaya, sinadya na kita dito sa bahay mo. Pasensya ka na, pare, ha. Naging abala ako nitong mga nakarang araw, eh. Naging abala ka? Dati ka namang abala dahil sa trabaho mo, pero nagagawa ko pang pumunta sa bahay. Tinatangkalin ni Herman eh. Hindi ka na rin nagpupunta rin sa bahay. Ganun ba? Pakisabi mo na lang sa mami mo, pare, na abala ako sa paglalakad ng mga papeles ko. Kaya hindi ako magawang pupunta sa bahay niyo. Ano? Abala ka sa paglalakad ng papeles mo? Papeles saan, pare? Kasi nag-a-apply ako ng trabaho sa abroad, pare. Pinalad naman akong matanggap, kaya ito. Abala ko sa paglalakad ng mga requirements ko sa trabaho ang in-applyan ko doon. Bakit lilipat ka naman ng trabaho mo? Oo, pare. At sa ibang bansa na ako magtatrabaho. Ay, naka. Mangigibang bansa ka pala. Hindi mo man lang sinabi sa akin, pare. Tatagaw bang tutuloy ka? Oo, pare. Sa pang ibang bansa mo? Kasi mataas ang sahod doon. Kita mo naman. Tagal-tagal ko na sa kumpanyang pinaglilingkuran ko pero hanggang ngayon, hindi pa rin dadagdagan ang sahod ko. Ganun ba? Paano yung syuta mo? Pumayag naman siya na mag-ibang bansa ka? Isa pa nga siya sa dahilan kung bakit ko naisipang magtrabaho sa ibang bansa eh. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin? Nakipaghiwalay siya sa akin dahil lamang sa malit ang sinasahod ko. Ano? Talaga, anak. Doon ka pa rin sa call center magtatrabaho. Pero sa opisina ka na at hindi ka na magpupuyat. Oho, at heto pa inay. Hatasan na raw ang sahod ko dahil graduate na ako sa kurso ko. Mabuti kung ganun, anak. Tiyak matutuwa ang itay mo nito. Alam niyo inay, pakiramdam ko ay may gusto sa akin ang supervisor ko. Kaya niya ako pinopromote kaagad. Ha? Oo, inay. Isipin ninyo, ako pa na baguhan ang napromote kaagad, samantalang marami ang mga empleyado at empleyado roon na mas matatagal pa kesa akin. Ano kay inay? Sa kanya ako magpapakasal. Sa bagay na yan ikaw lamang ang makakapagdesisyon. Pero teka, naliligaw na ba siya sa'yo? Hindi pa ho. Pero pakiramdam ko lang na may gusto siya sa akin. Kaya halimbawang manligaw siya sa akin, ay sasagutin ko na agad para pag siya ang mapapangasawa ko, ay gaganda ang buhay ko. Pero hindi pa kamo siya naliligaw sa'yo baka umasa ka lang sa wala. Ikaw rin ang kawawa. Inay, hindi lamang ho ako ang nakakapansin at nakakapagsabi na may gusto siya sa akin.
Ang totoo nga, iniintrigan ako ng mga kasaman ko dahil nga ako ang laging kasama sa tuwing break time namin. Ang inaalala ko, baka may asawa na yan. Kung may asawa na siya, di sana mag-iingat siya sa pag-imbita sa akin sa kantina. O, hindi naman Magdadalong isip sana na i-promote ako dahil siguradong makakarating sa asawa niya. Pero, para niyang ipinangangalandakan sa call center na may gusto siya sa akin sa pamamagitan ng pag-promote sa akin kaagad. Anak, ganito na lang ha. Huwag ka munang umasa. Hintayin mong manligaw siya sa'yo. At pag nanligaw sa'yo, ay papuntahin mo dito sa bahay para kami mismo ng itay mo ang magtatanong-tanong tungkol sa kanya. Pambihira ka naman pare, oh. May mga magulang ka pa at kapatid. Bakit mo akong pinaghatid mo dito sa airport? May tampo ka ba sa pamilya mo, pare? Wala pare, ako pa ang magtatampo sa kanila. Bakit sa akin ka napatid dito sa airport, hindi ang pamilya mo? Bakit ayaw ba akong ihatid? Napilitan ka lamang ba na ihatid ako? Di naman sa ganun pare, kaya lang nagtataka ako Bakit ako at hindi ang pamilya mo? Kasi gusto ko silang sorpresahin nga Ha? Napakatagal na kasi nila akong kinukumbinsing magtrabaho sa ibang bansa para tumaas-taas ang sahod ko. Pero dahil nga sa nobya ko, kaya ayoko. Dahil lamang ba sa nobay mo, kaya hindi mo mapagbigyan ng hiling ng pamilya mo? Oo, mahal ko kasi ang babaeng yun At hindi ko kakayaning mahiwalay sa kanya. Bakit mo siya iiwan? Hindi ko siya iniwan, kundi siyang nang iwan sa akin. Alam nga namang pagpipilitan ko pang sarili ko sa kanya kung ayaw na niya sa akin. Sa bagay, may katwiran ka dyan, pare. Kaya hindi mo rin siguro ako masisisi kung magtatrabaho na lamang ako sa ibang bansa. Dahil bukod sa mataas ang sahod doon, magagawa ko pang kalimutan si Virgie. Virgie? Oo pare, Virgie ang pangalan ng nobya ko na nang iwan sa akin. Dahil lamang sa mababa ang sahod ko. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Bubay. Anak. Anak, mabuti naman at nakasabay kitang kumain ngayon. Sabado ngayon, mami. Wala pa akong trabaho sa pisina. Oo nga pala, no, Sabado ngayon. Mabuti kung ganun para makapag-usap tayo ng masinsinan. Ma'am, hindi ba sinabi ko na sa inyo noon pa? Meron akong standard para sa babaeng mapapangasawa ko. Ano ka ba? Ano bang plano mo sa buhay? Nakapagtapos ka na ng pag-aaral at may matatangkang trabaho. Na naman kayo Kaibigan ko lang si Adela, mami. Ang totoo niyan parang kapatid ko lang turing ko sa kanya. Ano bang hahanapin mo kay Adela? Graduate siya ng accounting, maganda, may kaya sa buhay ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, mahal ka. Mami, Hindi ba? Kung hindi ka ba mahal nung tao pagtsatsagaan niya ang trabaho binigay mo sa kanya. Abay, maraming kumpanya ang kumukuha sa kanya. Pero dahil mahal na mahal ka nung tao, hindi ka maiwan-iwan. Kaso nga, mami, hindi ko mahal si Adela Pero anak,
Yung mga kasabayan mo sa pag-aaral, ang mga klase mo ay nasipag-asawa na. Ikaw lang ang wala. Abay, kailan mo ako mabibigyan ng apo niyan? Huwag kayong mag-alala, Mami. Kapag mayroon na, sa inyo ko unang ipapakilala. Yung babaeng gusto. Oh, nako. May nag-doorbell. Baka si Adela na yan. Pinapunta ko siya dito kasi sa bahay para may kasama ko. Bakit ako pagbubusan niyo ng pintuan? Mamaya kung ano naman ang isipin Sige niya. na, iho. Buksan mo ng pintuan dahil nag-day off ang kasambahay natin. Sige na, buksan mo na. I love you, yes, I love you with all my heart. Please tell me, oh, please tell me. Oy, ano yan? I love you, yes, I love you Ay, with all sir! my heart. Para sa akin ba ang kantang yan? Sir ka dyan. Naririto tayo sa bahay na. Oo na, pakanta-kanta ka. Kanino ba ang kantang yan? Wala. Punta mo nga si Mami sa veranda. Kanina pa siya naghihintay eh. Sige na. Sagutin mo muna ang tanong ko. Para kanino ang kantang kinakanta mo, ha? Para Paalis. sa akin ba, ha? Ito naman, kumakanta lang yung tao eh. Binibigyan mo ng mali siya kaagad. Che, makaalis na nga. Hindi naman pala para sa akin ang kantang yan. Huwag kang mag-alala. Ihanapan kita ng lalaking maghaharana sa'yo. Ay, magandang gabi sa'yo, Virgie. Ha? Sir Greg? Ano, kumusta ka na? Mabuti naman. Ay, salamat. Flowers for you. Ha? Sige nga pala. Maupo ka. Ay, salamat. Um, Ay, sarap pala na simoy ng hangin dito sa inyo, ha? Parang mawiwili yata ako sa pagpunta dito, ha? Masarap nga ang simoy ng hangin. Yan ang pinagmamalaki naming taga-Baryo kasi wala ito sa syudad. Nako, sinabi mo pa. Naglalaki na kasing mga gusali sa syudad, eh. Kaya wala nang madaanan ng hangin. May magagalit ba kung dadalawin kita dito sa inyo lagi? Ha? Ang sabi ko, ha? Wala bang magagalit kung dadalawin kita lagi dito? Pwede kang pumunta dito sa aming bahay. Ano ang oras na gusto mo? Hindi ka ba magagalit kung ngayon pa lang aaminin ko na may nararamdaman ako sa'yo? Hindi ako magagalit. Pero hindi mo maialis sa akin ang magtaka. Dahil kailan lamang tayo nagkakilala, hindi ba? Pwedeng tama ka, pero alam mo naman siguro ang pag-ibig walang pinipiling panahon o lugar. At isa ka doon sa sinasabi nilang 100% ako sa'yo. Hayaan mo. At pag-iisipan ko pa ang iniaalok mong pag-ibig. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Tanggapin kaya ni Virgie ang iniaalok na pag-ibig ni Greg. Mga giliw naming tagapakinig,
Sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.